Duterte sa South Cotabato. Ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. May gabi sa ara tanan, damo sang lunggong rin. Di may ara po, mga igagawa kong muro. Di maranaw ako, maginanaw, maranaw. Maranaw ka. Gulo na mo. Hindi na ako dito sa introduction, so kasi kilala naman nyo kanina pa. Kasi kung hanggang hindi nyo kilala ito, hanggang ngayon, di mag-uwian na tayo. Diretso na ako. At ang layo-layo kong pinanggalingan, I kind of really, just two-page speech, which is not good. May ara ko na damo nga advice nga hatag sa inyo. Ito yung atong kalibutan karon. You know, kami ba din DC? We started politics in 1988. In a short conversation, we were together actually. Parallel ang ano namin. At sabi ko, we are very lucky na ang Davao nag-progress at gumanda ang real estate mahal, but still marami nga damo nga gasulod rin sa Southern Philippines. Ang kagwapon is kining Dajangas, Jensan, nagpararil og tubo pod sa Davao. Yung agricultural sector nag-complement on sa industrialization sa Davao. Kaya medyo parang sabay-sabay ang pagbago ng muka ng ating mga siyudad at probinsya. I am on my yung half sa panggita na ako. I have about 3 years to go. And we are trying our very best to come up with something na may ara lang may kabilin sa inyo, basi gamay. Dili dako kay way man ta kapital, way ta kwarta, una man kuwang. So, we cannot really dream of progress na sabihin mo malaki. May iiwan lang ako sa inyo na salita. Wag muna kayo makinig dyan sa mga opposition pati. Alam mo, sa totoo lang, whoever the president would be, and even if you give that president 5 terms, kag di waita peace and order sa waita resolve to stop corruption sa gobyerno. I will begin from years from now. Tanda na ako at 1988 na kami sabi nag-umpisa. Kung ang corruption sa gobyerno nandyan at magulo ang Pilipinas, there is no way na aakyat tayo. Even if President sits there for 6. Bago ang gobyerno, hindi nagbago ang sitwasyon, patay. Ganon-ganon lang talaga tayo. High tide, low tide. Kaya umpisahan ko, nung kampanya, I promised you about 5 or 6. Why kung mga damgos ang mga bill. Because I was not sure kung ano ang tingin
ng mga nasod sa atong palibot. So hindi ko siguro ang akin, sabi ko lang, I will stop corruption in government. Number one. Pakpak mong tanan kay no, di na mo anan tuyo ko. Ingko, pakpak mo ni adto pagkadungog mo na ana ang akong programa. Number one, ang sabi ko, I will try my very best. Give it the best shot na kaya ko to bring down corruption. I tried. Maybe the final judgment would come years after. Whether I was able to do even half of the effort. Ang korupsyon sa gobyerno, damo. Pati yan droga ngayon, sinabi ko sa inyo, pagpasok ko, dala-dala ko si Bato. Sabi ko kay Bato, iligay kita dyan kasi may kumpiyansa ako sa iyo. But open the records of the case. Kaya ko papel katong gipakuan ako, gipa mo. Kone. Major Kone. Na major na nga sa police, kani sa army. Ano Bicolano nga major ne? Kag masayop mo, kuhit-kuhit ane na. I just give a copy to ito yung involvement ng bigay ko sa iyo ng pulis kasi ginagamit sa iyo mga yelo ngayon pero nandyan lahat and ito yung si Eduardo Asierto na-dismiss sa police effective August 14, 2018 due to procurement of AK-47 rifles which eventually landed in the possession of the new People's Army. Ana kagagol sang pulis naton. Kaya pagsaka ko, when si Batoy, buksan mo lahat. Then I realized that day na itong hambog ko na humanon ko ng gira sa droga 6 months. Kung pamatsyon ko na lang ni tanan. Pag tanaw ko sa record, 3 million Filipino addicts. Itong kabato nga 1.6 sa Manila lang to. Anyo nakita ninyo na karamo nga, damo nga Pilipino nga payat, mga adik. Ang sabi ni Bato, final tally 1.6 million. Sabi ni Santiago noon, 3 million. I believe both. Kasi yung kay Bato, Manila lang yun. Wala pa ang Jensan, Davao, Zamboanga, Cagayan, Cebu, Iloilo. Anak ng. Tsaka doon sa bukid, pabili na rin sila. Nga masabi nila, alam mo si Duterte, pinapatay yung mahirap. I implement the law. Kanasang tanaw ninyo sa Cebu, that is the drug for the poor. Kaya yan silang marami na matay. Wala naman silang mansyon, wala silang eroplano, walang barko na pwedeng mag-sigarilyo, mag-hit-hit. Diyan lang sila. Di maabutan ng mga pulis. Ngayon, kung mamatay, ako pa ang gustong idibanda. Pero tama yan. Kasi sinabi ko sa pulis, pag military,
Trabaho kayo. Sundin lang ninyo ang batas. At ako na ang bahala. Ako ang magpakulong. I assume full legal responsibility. Kaya kung hindi ko ganunin, tanawan ng telebisyon ninyo, saka damo ng tuig nga makita mo araw-araw, ang crawler tawagan na, kanang tumatakbo na news na sa baba, it's called crawler, nag-crawl. Ara karon by the billion. Noon mga 200,000, ngayon may every day yan by the billion. Pero ang masakit dito, sabi ko, ang kalaban ko ang gobyerno ko mismo. Kaya pati customs ang nagdadala military na, and even DSWD. Kasi yung mga pantawid na nilagay ko yung si Tagtigualo na left, nilagay ko para akala ko maka-ariglo lang. Amigo nga, di ba natapata, istorya na lang. Then the military advised me na yung mga sobre sa pantawid, karamihan doon nakita sa mga kampo ng mga NPA. Kaya tinanggal ko, and I placed a very competent and young man. Kaka-retire lang nito. Siya yung commanding officer ko. Rolly was my friend, major pa ito. Dito sa Mindanao na-assign kami. So kilala kami. At kinukuha ko yung sa mga military yung mautak at mababait. Ngayon yung magnakaw ng pera. Wala akong sa bureaucracy. I'm nothing against the bureaucracy. But the problem is, my years of experience as a mayor, congressman, vice mayor, yan ang natutunan ko. Pag may ipagawa ka sa bureaucracy, lalo na yung mga assistant director, yan ang dapat patayin. Director ka ba, ma'am? Hindi ka, exempted ka. Nandito ka man. Ikaw, Panyera, director ka na? Kaya gusto ko yung military na honest at magtrabaho, mabilis. Pag sinabi ko, gawin mo yan, at walang kurakot yan, ha? Gagawin yan in the shortest possible time at walang kurakot. Hindi yan sabihin na, ginalagay ko ito sila sa opisina kasi nagpapalakas ako. Hindi ko man kailangan yan. Hindi man sila ang nag-elect sa akin. Ang nag-elect sa akin, kayong tao. Kalaki ko ng majority ko dito. Kasi alam ninyo ang problema noon. Kaya nanalo ako kasi ilang opisyal lang ang nagsuporta sa akin. Of course, Mayor Acharon, dito ako naglanding sa kanya. Siya yung nagdala, nagsalita ako. Si Daisy naman, sabi niya na hayaan ko na lang yung tao. Kasi, taga Mindanao, ang nagsuporta sa akin ay may Marcos, si Abet Garcia, congressman ng Bataan, si governor ko ng Masbate, kasi Brad ko ito si Attorney Mamao, Presidential Advisor for Muslim Affairs, Muslim Concern. Brad ko ito sa... Yan sila ang nilagay ko kasi yan sila ang maasahan ko. Ngayon, galing ito doon, nakuha nila yung hostage na 7 yung mga sailor,
Sabi ko, kunin ninyo. Sabi ko, pasok ka doon sa Libya. Sali ka sa gera. Sanay ka naman sa Marawi. Nakuha man nila. Iba kasi itong Muslim to Muslim eh. Okay man yung Christian in a diplomatic world, but it would greatly help pagka ang kausap mo Muslim rin. Kaya nandyan yan sila kinuha ko sa opera. Role naman, I have the best of, karamihan niya ngayon mga retired generals. Lesson and corruption, but I will fire more next week. Inintay ko lang yung report nila. But sabi ko na, you give me your report and if I find it justifiable, you can stay. Pero kung may corruption, I'm sorry. Hanggang ngayon, nagpapaalis pa ako ng tao. I'm trying my best. Huwag kayo maniwala nitong, lalo na ito si Asierto. Ito nga yung tanungin ko kayang military pati police, bakit buhay pa yung putang inang yan? Man, he was the guy na nag-import ng AK-47, 1,000 something pieces. Tapos, dineliver niya sa New People's Army. Pulis itong gagong to, ha? Ismael Fajardo, Jigumban sa Customs. I'll make well, anyway, ganon yung corruption. Wala talaga. Then, law and order. Dito sa Mindanao, at least kumpante na tayo kasi ang BOL. Ang problema na lang natin, si Brother Nor, wala man tayong option makipaglabanan. What would be the reason? Wag tayong, ako, hindi mo ako mano, talagang lula ko, maranaw. Bakit ako magsali-sali dyan sa mga Arabo? Ang mukha natin mali. It just to happen na ang Islam unang dumating ng Mindanao. Sumunod itong yawa si Magellan. Ang Islam is just a religion. Si Magellan, si foreigner, pumunta siya doon sa Cebu. Sila Lapu-Lapu, tausog. Kita mo yung headgear ni Lapu-Lapu, yung tausog yan eh. Yung sa painting makita mo na may ano, yung head ano niya. That's a cap of a tausog warrior. Kaya pinatay siya ni ano, kasi Islam man yun si, hindi ba niya nagustuhan yung pare? But since they had the cannons, they had the gunpowder, the muskets, yung saksakan mo pa ng pulbura, tapos lagyan mo ng bulitas, but it can strike at a distance. That is why, eventually, lahat sa Visayas. Itong trouble ito, totoo ito. 100 years before dumating si Magellan sa Cebu. 100 years, complete na ang Islamization ng Mindanao. At lahat ng tribo dito. Kaya kung ikaw ay Maguindanao, Iranon, Davao is Kalakalagan, tapos Tausog, Sama, Yakan, at yung ibang tribe, you are a Muslim, dito ka, original. Teta mga Ilonggo, mga Cebuano,
dili ta native ng Mindanao. No such thing as a native Cebuano or native Ilonggo. Ang mga lola natin, lolo, nagpunta dito kasi sabi ng Amerikano, go to Mindanao because it is the land of promise. Di man sila gasolte nga ang Mindanao na gilibahid na nila sang ektarya por ektarya sa mga Amerikano kag katsila. Ara da sa Davao, ang minimum hatag sa yung mga Espanyol na hindi na umuwi sa Spain, dito na tumira, ang mga tawag na insulares. Kalalaki kaya ng lupa nila, Davao, yung Tulir, Rasa yan. Punta ka ng Padada, yung Padada is not Padada, it's Christensen Plantation. Ara ng 1,000 plus ni Danding Kuwangko, gapalit niya kang Wallstrom. Mura na. So, sabi ng Amerikano, sa mga Kristiyano, punta kayo doon kasi maraming lupa. Ang totoo, walang magtrabaho sa kanila na Moro. Dahil nga sa reliyon, magkalaban talaga yan. Ito yung mga Amerikano, kag Espanyol, yung nila, punta mo sa, kadto mo sa Mindanao, ito damo nga ito nga kahoy, hatsahon mo pa. Pagkabot nga rin, wayman, ilog, buto-buto, kitapawa na. Ito ka, si Toto sa Iloilo, di man siya makalanding nga rin, samok, gatuyok siya sa dagat, diha sa gasulod, muna karon dere, ka maghambal ka ng Ilonggo kasi Ilonggo speaking eh. Pero damo sa inyo Ilonggo nga man makadto sa Iloilo. Huwag man gani kita sa Kapis. Atiki. Ara man si Inday ngayon doon. Nanay ni Inday, yung isang asawa ko, yung pangalawa, dalawa ang asawa ko. Yung pangalawa, lolo niya Ilonggo. Pero kay mo ko kasaba anak niya to, kaya di ko gusto nga ingnon nga mong kayo, kagbuto na pa Ilonggo. Pero Ilonggo na, lolo niya. Mama niya, Bulacan. Muna istorya niya. Muna magsabot na lang ta, ara man tangari gatapok. Kanos apa, we have been fighting since 1970. That will be about 60 years sa aking panahon. Nandito na ako sa planetang ito. Kanos at naman ni undangon. Gakalipay na lang ako nga ara si Murad, nagkaariglo tayo. Sinor, baka maawa si Olo. Magkausap kami, papayag siya. Total, malaki man yung damo man nga duta sa Pilipinas, ano maaway pumunta. Kakapoy na ako. O niya, nang kamang second to ng anak ni Pulong, si Pulong asawa niya, Maranao, tapos ang tatay ni Lovely, Tausog. Ang away dia Maranao o Tausog. Niya iyang anak, disikan, ang kapangalang Rodrigo. Buntis ang babae, anak ni Matalam. Ito na. Maguindanao, kumpleto na tayo dito. Tayo mag-rebuild din ito. Kaya wala, kumpleto na ako sa tribo eh. May ara ako Christian, anak ni Inday, anak ni Pulong mga Moro. Okay na. Fights na tayo. So if we can just ariglihan na natin ito. Itong droga, bigay ko sa inyo ganito, prangka. Nung mayor ako ng Davao, alam ninyo yan, taga rito kayo. Nabi ko sa inyo, I will build a city. Na hindi masyado komportable. Pero
hindi masyado mayaman, pero komportable tayo. And I will return the public places para sa mga anak mo, pasyal-pasyal ng gabi, na hindi mawala, hindi ma-rape. Ngayon, kita mo ang patay na bata nga ginapang rape, gina-atsa pa. Droga na. Kaya ako sabi ko, nung mayor ako, nung naging presidente ako, same. Huwag ka magpasok sa droga. Kasi pat yun, tagyog ka. Do not destroy my country with drugs. I will kill you. Totoo lang. Hindi kita pagdasutin. Madito, masaan. Masulong. Patayin talaga kita sa droga. Huwag kayong pumasok dyan. At huwag kayong magpabili ng mga droga na ipakain mo sa mga anak namin. Same, it will destroy. Kaya butang mo lang sa figure ni Bato, 1.6. 1.6 million addicts are already slaves. Pag nasira yan, dyan lang yan sa kanto, maghintay. Wala na yan, basag na. Pag nang magtirik yan, mag-rape ng bata, kung saan magpunta, magnakaw ng pera para makabili ng... Sisirain mo talaga ang bayan ko. Putang idang papatayin talaga kita. Huwag kayong magkamali dyan. Wag sa panahon ko. Gusto kayo mga 3 years, bahala na kayo. Pero by the 3rd year, ubos na rin siguro kayo lahat. Uubusin ko talaga. Maubos ko kayo. And even if I have to go to, you know, the presidency is a gift from Allah. It is His merciful and benevolence. Okay? Galing yan sa Diyos. So, ano ang ibigay ko sa inyo as a gift? Because God made the gift of the president. Sino manalo ko? Sino ka tuo manalo ko ang presidente? Huwag man ko pira, walay leader. Di sa Mindanao, si Subiri, kag si Angel Amante. Si Angel Amante ng asawa ni Matba, ng gobernador ng Tawi-Tawi. Family friend yan eh. Mga nanay namin barkada. Pero nalo ako, ang gift ko sa inyo is kung kailangan mangmatay ako, magpakamatay ako. Kung kailangan ng magkulong, ako ang magpakulong. Huwag yung mga sundalo kasi sumusunod lang sa utos ko. At mabait lang yan sila. Kaya nakaprangkat all over kasi wag ninyong gawin yan. And for the media, maya, wa nila mo, sir, kung giingon, ipa-ipaan na i-appeal mo, wang po. Kana usa, i-anak po. Itong usa kong gobyerno pa. Pauna. Yes, sir. Wa nila makuha. Kani ba, ipa-iro. Aron di may bawa ang sorry. Bigyan ko kayo ng kopya para you have the right to know as Philippine. Kung sino ng mga opisyal sa PNP nga galukon sa ato. Yang kidnap o ransom. Baski wala kang kasalanan, basta mayaman ka, taga-China ka, kidnapping ka ng mga gago, tapos tawagan yung pamilya nila, tapos sasabihin, no, hostage siya because of droga. The ruse or the excuse is drug. Pero wala yan. Ngayon sa Maynila, yung paputok nila si Michael Yang. Si Michael Yang, 1999, pumunta dito. Nagpermiso yan. Ang kasama niya si Randy Osman. Tagalanaw. Pinakilala sa akin na gusto magpasok dito. Pabilis
mga cellphone. Consign lang, baski 10 pesos a day. At ang mga tatlong nagbaha ng cellphone ng mura dito. Tayo siya ng DCLA mura. At may trabaho ang mga tao. Huwag kayo maniwala dyan sa ano. Anyan yung sabi lang si Michael Yang. Michael Yang is always with Premier Wu ng China. Every time magpunta dito kasama yan. Papaya kaya ng ambasador yung satellite nila. Papaya kasi Michael Yang magpunta-punta dito. Kasama-kasama yung ambasador. Ngayon, binuko ko sila dyan, sabi ko, you are a fucking idiot. Nila asyerto. Kasi alam ko na, sabi niya, hindi ko raw binigyan ng importansya. Bakit ko bigyan ng importansya? Kayo yung imbestigar, di gawin yung trabaho ninyo. Ang sabi niya, hindi ko raw binigyan ng importansya. Alam ko siya na korap. Alam ko siya na nagkikid ng mga Chinese, pati yung Koreano na pinatay doon sa krame, siya yun. Tang-inang itong asyerto na to. Nakita ninyo yung sa Netflix. May ara dyan sa Netflix, sa YouTube, sa internet. Yung amo, it's about drugs sa Pilipinas, tapos yung mga pulis. Yung isang scene doon na pinatay yung Koreano. Walang kasalanan yun, may negosyo hindi yun sa drugs. Kinidnap lang nila para talaga magpaduguin. Ngayon, pumutok. Pagpunta ko sa Korea, I was confronted by the president na, bakit doon? Kasi kilala nila na negosyante. Alam nila yung mga tao na nila na pumupunta dito. Kaya hindi mo maluko yung mga Chinese. Wala kasi intelligence, wala tayo sa ganun. Tapos, kasi yung report, isang beses lang. Si Asyerto lang ang nagturo, sabi niya, intelligence report na si Michael Yang raw, ganun. Kaya nung nahalata ko, sinabi ko, sabihin mo sa ugok na yan, na huwag niyang puputok yan, sabi ko, kasama ni Premier Wang pala, when he was here. Premier ng China. Papaya kayo yung mga... So, yan ang istorya ng droga. Ngayon, wala man sila dito, doon sa Antique. Wala na ipangalan dito kanina sa tanggal na. Kanin mo ipang natin. Yes, sir. Ito lang. Yes, sir. Kanila. May kandidato ko. Pwede ko magkampanya sa direct mo? Permiso lang. Kaya, pwede? Sabagay, malaki man ang ako man ang imbitado, pero hindi political rally. Beneficiaries. Pwede man siguro, no? Di mo ko priso? Lisod na magkakaway kag mayor o sa gobernador. Yung, sinong kandidato ko sa yung listahan? Ito bang 8 diretso. Larga sa impyerno. Ang 8 diretso lang, sir. Mangayo pa kung kuwan, sir, sa PDP, sir. Okay. Mangayo po, sir, sa Kusog. PDP. Listahan mo. Mangayo. Kaya mo rin, bong. Napabungan na sa doon pati rally, sa dinibin mo ng rally. Tama rin. Yes, sir. Hindi man pala ito rally. Pero pera dito, naghintay lang. Tapos naman daw, sabi niya, pauwiin mo na sila. Kay gutom na. Well, anyway, iba pala ang rally.
Pero ako ba, Gobernador, ito bang kandidato ng Otso Diretso, alam mo, hayroon itong ilang listahan, ang Otso Diretso. Ito. So, diretso, sir. Tapos, sir. Ang atawa pa. Kini, sir. Ito Yes, sir. just to malaman lang ninyo. Sabi nila, huwag daw ibanggit ang pangalan ng kalaban kasi mabigyan ng importansya. Maalaala pa ninyo tuloy. Sabi ko, hindi na nila maalaala kasi sabi ko nga, Otso Diretso, todo papadong sa impyerno. Ngalang kandidato, Gary Alejano, Bam Aquino, Shell Jokno, Florin Hilbay, Romulo Macalintal, Mar Rojas, Irene Tañada, Samira Gutok. Ang akin naman, Dong Manggodadato, Bato de la Rosa, Bongo, Coco Pimentel, Francis Tolentino, Freddy Aguilar, Rafi Alunan, Tinonggone, Gabakulod, Sani Angara, Pia Cayetano, Congressman ng Taguig, Sani Angara, Senador, Rafi Alunan, DILG noon panahon ni Marcos, Freddy Aguilar, Cynthia Villar, Senador, Jaime Marcos, Gobernador, JB Ercito, Senador, Pia Cayetano. Ito na lang. Hindi ko unahin ko kay dito lang tayo kay Freddy Aguilar. You know, Freddy Aguilar, ang pagkaalam mo, singer. Yan lang. But you know, Freddy Aguilar is a very intelligent guy. Kag ikaw magsulat ng lyrics, tapos ara ka sa piano, nag-compose ka ng kanta, susulat nila yan, tapos gano'n na naman. Kung makasulat ka ng lyrics at mabigyan mo ng tono, bright ka talaga. Totoo yan. Ngayon, ilaban mo si Shell Jokno na hindi mo nga malaman kung lalaki ito o babae. Human rights lawyer. Really? Sino nagpapatagal ng gera? Anong ginawa ni Shell Jokno? Professor, anong ginawa? Magdepensa ng komunista. Wala akong problema. It's a matter of principle. Ang problema ko, 53 years na tayo laban sa NPA. Sila yung nagpapatagal kasi sila yung sa korte. Pag nahuli, ipapalabas nila. Alam mo, pag nahuli mo sa gira, bukid, wala naman typewriter doon nagagad. Papahirapan nila. Ngayon, ang technicality, nakakalabas. Joke, no? Professor sa abogado. Tapos, human rights lawyer. Itabi mo kay Freddy Aguilar. Sige daw. Ano ang na-contribute na ni Shell Jokno? Panggulo. Freddy Aguilar, anong binigay? Binigyan niya ng muka ang Pilipino musika. Tignan mo lahat sa kanta niya. Meron ba tayong
naiwan ko yung... marami yan. Tingnan mo lahat na kanta, pakinggan mo. Believe ka bili ka ng Freddy Aguilar. Lahat ng kanta niya may mensahe para sa kapwa-tao niya. Number 1 yung anak. Sikat yung kanta na yun. Lahat bumilib. Sino ang nagawa? Pilipino. Tapos, you compare this man, what he has achieved in his lifetime, giving us pride, Philippines, ito si Seljok, no? Anong ginawa nito? Sabi niya, tinanong siya, anong nagawa ni Duterte? Sabi niya, no smoking. Puta ka, abogada. Ako nangako ako noon. Sabi ko, maglaland reform ako. To date, 60,000 hectares na ang nabigay ko. Ano yung pinangako ng komunista sa inyo? Kaya kong gawin. Ano pa ba ang hulugan ng komunista? Armas, magpatay ka ng sundalo. Wala naman talagang personal, patayin mo yung mga barangay captain na pro-government. Ano ang nakuha natin sa kanila? Sakit ng ulo at kamatayan. Kasi sila ang tumutulong. Kaya tumagal ng 53 years ang gera. How long do we have to fight para mahinto ang dangas ng dugo ng Pilipinas? Sinasabi ko, Florin Hilbay, hindi mo rin maraman kung lalaki pati babae, Seljok, no, Florin. Ano ba ito? Member ng LGBT o wala man akong sa mga bakla. Bakla man ako noon. Oo. Pero nung na-realize ko na marami may maganda, dito na lang muna ako sa lalaki. Irene Tanyada. Anong dinipin nila? Yung mga sila season. Yung nasa Netherlands, yung ayaw ko na magipag-usap. Ano ang hinila? Land reform. Ako ang order ko sa DAR. Lahat ng lupa sa gobyerno, pati dito, paghanap ko, ibigay ko sa inyo. Sabi ko, lahat ng lupa sa gobyerno, ibigay mo na sa tao. Anuhin pa man natin. Kaya ako, every week, nagbibigay ako ng kung saan-saan na lang. Boracay. Ang dumi ng putak. Lahat ng labasan ng dumi ng tao nandoon. Pero ang hotel maganda. Pero yung ano nila, na doon lang sa malayo, pero doon nila binubuga. Sinira ko. Pinalinis ko kay Simato, pati kay DILG, si Ed. Hindi ko nanisan ninyo, pag nalinis, sabi ng itong mga yelong puta, palinis ni Duterte kasi ibigay niya sa mga mayayaman na kaibigan niya, mga gambling. Sabi ko, hintay lang kayo. Sabi ko, kay Ed Anyo, sige na, hayaan mo. Yun daw ang salita doon. Nung natapos na, nung umumpisa, Duterte, may putang ina mo pa. Duterte, ang marahas ang... sige lang. Nung malinis na, binigay ko sa tao ulit. Tapos yung likod, marami na kasi, Boracay, yung lupa doon sa likod, agawan sila. Sabi ko, sabihin ko na sa inyo ngayon. Sabi ko sa DAR, ibigay mo sa lahat ng natibo ng yan nakatira. Pumunta kayo ng Boracay. I declared it agricultural because ang Boracay, ang forest, forest, agricultural, then commercial. Yan ang classification. Ako lang ang forestal yan. I declared it to be agricultural.
So hindi mo mapabili sa mga negosyante. Ibigay mo talaga sa partner. Binigay ko sa lahat ng mga ETA. Di ba? Oh, yan. Yan, that is worth 2 billion, 1 million yan. Inyo na yan. Tapos you plant something. Lahat, lupa, binigay ko sa kanila. Tapos kung ipagbili ninyo yan, after 5 years, get about mga 5 to 7 million. Sabi nila, anong purpose mo, Duterte? Putang ina ninyo. Yung mga tao na yan, yung mga tatay nila, lumabas yan sa mundong ito, mahirap. Ang binabalot nga ay yung itlog lang. Pobre, gabukid. Ikaw ngayon, patikim ko sa kanila. Ano ang pera? Ubusin na yan. Hindi bale. Basta nakatikim kayo ng milyon. Yan. Yan, leksyon yan sa mga gago. But anyway, ang meeting na ito, sabi na kung magtagal pa daw, magdagdag pa ako. Wala naman akong pera. Binigay ko na kay Rolly dalhin dito. Yan na yan. Kasali kayo sa likod? Meron din kayo? Ha? Ilan? 15? Bili mo ng droga. Wala kayo. Ngayon, kayo mga lalaki, kung nakuha ninyo ganito yan, ibigay ninyo yung pera sa asawa ninyo. Kayong mga asawa nakikinig, pag hindi yan umabot sa kamay ninyo ngayong gabi, pumunta kayo kay DC, magsumbong kayo, kay tawagan niya, balikan kita dito, putang ina bag. Totoo, ihampas kita dito. Diyan, oh. Yan, pati sundalo, sinasabi ko. Kung may extra yan sila, pagbigaw, sabi ko, baski yung nasa ospital na may sugat, may asawa ka, wala ka bang gastos, libre man dito sa ospital. Ibigay mo yan sa asawa mo, pati anak mo. Hindi ako nakabigay itong mga buang pulis na ito. Kasi kung hindi mag-inom, maubos dyan sa piyat-piyat yung yawa dyan sa estasyon. Wala man itong ginagawa ko yung maghintay ng putukan. Ubos yung pera. Binibigay ko sa, ibigay mo sa asawa. Kung ibigay dyan sa mga lalaki, wala yan. Iinom lang yan. Tapis, yung iba-iba dyan may ba, mga kabit nila. Utang ina, mahirap ka nang bilhin ng bigas. Kaya magkabit-kabit. Sumbong mo lang po lang kay DC. Akong bala. Talaga, huwag mo niya akong lukuhin. Babalik talaga ko dito. Tangina mo po. Isampas ko ito sa mukha mo. Totoo. Yung usapang tinarong ba sa Bisaya? Yung usapang matino. Hindi man yung pambigay para pang-inom, pang-sugal, pang-droga. Puta. Hindi tayo magkaintindihan dyan. Bigay mo yan sa anak mo, bili ka ng pagkain na maganda, tapos yung iba pang araw-araw mo. Ngayon, pag uwi mo, malalayo pa kayo, no? Ilang oras pa kayo mag-abot sa inyo? Oras, barbecue sana, sardinas na lang, kaya hindi masira. Karne norte. Hindi ako magtagal, mali pala dito eh. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. We request the President to grant a photo opportunity in 3 batches. And we request the on-stage party to join the President. And please come in front as called. May we call on the Sustainable Livelihood Program Association presidents. Please prepare
DSW 12 Regional Development Management Committee members.